magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig. Ako si Malex Baring and welcome sa isa na namang makabuluhang episode ng Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth. Ngayon, makakasama muli natin ang isang leader na may malasakit sa kanyang bayan, si Vice Mayor Leaf Opinia ng Cabuyao, Laguna. Pag-uusapan natin ang kanyang mga plano para sa ekonomiya ng kanilang lungsod at mga hamong kanyang hinaharap. Tara, simulan na natin. Simulan natin, attorney, sa favorite question ko. Yes. Ano po ang iyong pangarap? Kasi ekonomiya po ang ating pag-uusapan naman ngayon, no? Opo. Iyong pangarap sa ekonomiya ng Cabuyao, paano mo nakikita ang ano po ang mga visions nyo sa ating lungsod? May pagka-ambitious ako sa aking mga goals pagdating po sa aming lungsod. Of course, ang pangarap ko dyan is magkaroon ng gentle balance between agriculture, industries, tsaka commercial. Kasi admittedly naman, marami na kaming mga kababayan, both yung mga taal na taga-Cabuyao at saka yung mga migrants namin na doon na piniling magpamilya sa Cabuyao. So, naniniwala ako sa sustainability ng isang LGU, yung self-sustaining siya na hindi siya masyadong umaasa sa outside sources pagdating sa mga produkto. So, naniniwala ako na pagka naalagaan natin ang sektor ng agrikultura, pati yung pangingisda, kasi mapalad po ang Cabuyao dahil meron kaming coastal area, yung pong Laguna Lake. Meron din po kaming area na suitable for farming, na may area din kami doon na protected siya sa development. Ibig sabihin, hindi pwedeng i-convert yung lugar na yon. And of course, yung pagtanggap natin ng mga malalaking industriya na nabibigay naman po ng trabaho sa aming lungsod. And of course, yung commercial area naman para yung aming mga kababayan na gustong ma-enjoy, yung makagala, yung concept ng you live, you work, you play, na concept ng isang community, yun ang gusto kong i-promote. And of course, hindi pwedeng masakripisyo yung ating mga local entrepreneurs. We have to protect them, mga local businesses. So sabi ko nga, gentle balance between agriculture, industries, commercial, and of course, kailangan nating i-jumpstart at bigyan ng malaking opportunity ang ating mga local entrepreneurs para mag-flourish by patronizing yung mga produkto nila and marketing them sa iba't ibang mga LGUs pa para yung support na yun ng gobyerno sa tulong ng pagko-connect natin sa iba't ibang LGU pa, mapapalakas mo yung local na product. So, lahat na suportahan mo doon. At yung economic activity ng lungsod mo, masigla. Kasi hindi lang yung mga malalaking negosyante ang kumikita, pati yung mga maliliit na negosyante na bibigyan ng pagkakataon na kumita rin at maging maayos yung buhay. Yes, Vice. Napakaganda ng vision. I think you already tackled yung value chain, ano? Yes. Parang impact as well ng mga nagsimula ka dito and then definitely may impact. Pero pag-usapan natin, Vice, ano sa tingin mo yung pinaka-priority sector na dapat pagtuunan talaga ng pansin dito sa Cabuyao? Sa tingin ko, dahil mapalad na nga po yung aming lungsod dahil marami ng malalaking industriya doon, ang tingin ko na mas dapat tinututukan natin yung mga lokal na namumuhunan. Yung talagang mga homegrown na mga businesses. Dahil naniniwala ako na pag nasuportahan natin siya, hindi lang yung negosyo niya ang natutulungan mo. Nabibigyan mo rin ng trabaho yung mga mamamayan mo. Kasi pagka umunlad, lumago, yung kanilang negosyo, makakapag-hire sila naman sa maraming tao, makakapag-train sila, di ba? May-empower mo rin sila, tataas ang purchasing power ng mga tao kung lahat ng mga local entrepreneurs na susubukan at tinatangkilik ng sa lokal na pamahalaan, ay tingin ko yun ang isang malaking paraan para mapaunlad mo yung ating bayan. Kasi dapat yung pag-unlad nagsisimula sa ibaba, paangat. Na yung mga gustong magnegosyo, wala nga lang puhunan, pero gustong makapaghanap buhay, edi ang gobyerno ang magpupuno ng pagkukulang na yon. Kaya malaki ang papel talaga ng gobyerno para masigurado mo na yung mga may kakayahan pero wala namang resources, ma-empower natin sila. Vice, you are already discussing, no? Parang na-mention nyo na rin kanina, parang yung mga SMEs as well. I think it's really more of supporting the SMEs. Yes. If right now we're talking about the businesses, ano po ang proportion ngayon ng mga lokal na business sa inyo compared naman sa, kasi may mga large industries din Malalaki, na nag-i-invest. What can you say about the current state po nitong mga businesses na to? Masasabi ko, sa panahon ngayon, pinabayaan yung local businesses
wala man lang kaming wala man lang kaming malinaw na support doon sa mga gustong makapagnegosyo at yung mga willing na mag-risk para umunlad yung kanilang negosyo. At yun yung kinalulungkot ko kasi nung time namin nung nakaraan with my former Mayor Mel, na kaming dalawa as tandem, na mayor siya, ako yung vice mayor, alagang-alaga natin at full support tayo sa mga local entrepreneurs. Para natin ginagawa yon. Nagko-connect tayo sa iba't ibang mga LGU. Nagjo-join tayo sa mga bazaar. Lahat ng mga pangangailangan nila doon, binibigay natin. Tapos yung promotion ng aming local products, example dyan, yung aming kape, Kabuyaw. Next time, magdadala ako ng kape. Mahilig ka ba magkape? Ay, opo. Magdadala ako ng kape, local product namin yan. Opo. Ang tawag nga po doon is Kape de Kabuyaw. Ang meron kaming coffee plantation sa isang barangay namin doon, sa Barangay Casile, yun ang isang prime na product na pinagmamalaki namin talaga. Dahil kahit hanggang sa ibang bansa, dinadala ko siya. Kasi may mga trips kami noong nakaraan sa Taiwan, sa Japan. So doon ko siya talaga na-highlight na ito dapat talaga yung masuportahan. At yun yung pinakabuod ng pagkilos namin dati na hindi uunlad ng isang lungsod kung lagi mo lang tinatangkilik yung mga large taxpayers, yung mga corporate citizens natin. Kasi most of the time naman, yung mga produkto niya na yan, kung di multinational, national na rin yung scope nila . Pero dapat natin kalingain yung mga maliliit at bigyan mo sila ng pagkakataong lumago. At naniniwala ako, sabi ko nga sa inyo kanina, na pag yung pag-unlad yung nagmumula sa ibaba, ramdam mula sa grassroots, at na-empower mo yung mga tao, ay mas mabilis ang pag-unlad ng isang bayan. Nakikita ko, Mayor, parang we're talking about the past as well, no? Parang you already supported this community in the past. Right now po, can you tell me or share with us, ano po ba yung challenge ngayon na na-experience nyo when it comes to helping these? And if ever you will be given this opportunity, how will you again improve or maybe go back to that kind of setup? Nung nakaraan, sufficiently funded yung aming opisina ng City Cooperative and Livelihood Development Office, CCLDO. Sila ang nagbibigay ng proposal sa amin on how do we go about yung pagpapalakas ng negosyo ng maliliit na ating mga negosyante sa Kabuyaw. Ngayon po, wala siyang budget. Hindi nga sa isinasama dun sa pagkilos ng gobyerno po namin sa Kabuyaw. At nalulungkot din ako na although wala naman tayong question sa pagbibigay ng tulong through dole-outs, yung pagbibigay ng bigas, pagbibigay po ng local assistance, di ba? Yung pagbibigay ng other assistance in the form of money, hindi ko po kinokontra yan. Pero bitin na dapat ang gobyerno, hindi lang siya nagbibigay ng ayuda. Sad to say, hindi lang naman siguro sa Kabuyaw, baka pati sa national scale, mayroon tayong ganyang, di ba? Mga pressing issues tungkol sa mga pagbibigay lang ng ayuda, which is hindi lang natin kasi sila dapat tinuturuan na maging palaasa sa gobyerno. Dapat binibigyan mo rin sila ng pagkakataon na umunlad din at magkadigdidad sila sa pamamagitan ng pagnenegosyo. Marami pong mga kababayan kami talaga ang gusto makapagnegosyo. Hindi lang nabibigyan ng pagkakataon. At tingin ko, pagka po nabigyan tayo ng pagkakataon na makapaglingkod at mabigyan ng pagkakataong bumuo ng mga polisiya dito po sa aming lungsod, hindi ko lang po popondohan yung CCLDO na enough para mabigyan ng mga puhunan ng mga gustong magnegosyo. Talaga ako mismo ang magko-connect pa sa national offices natin, like yung DTI natin, di ba, yung mga consumers associations natin, and of course, bridging yung mga kapwa ko LGU para ma-market natin sa mas marami. Kasi hindi pwedeng meron ka lang produkto. Dapat meron ka ding paraan para maibenta yung produkto para bumabalik yung puhunan. Kasi hindi pwedeng bitin ng pagtulong . Although, syempre, tama, mag-ayuda ka, pero dagdagan mo ng empowerment. Kasi wala akong kilala na tao na gusto lang na maging palaasa sa gobyerno. Ang feeling ko, yung mga tao sa mga nakakausap ko, especially sa aming lungsod, Vice, okay naman sa amin ng ayuda pero kailangan din namin magkaroon ng sariling kakayahang makapaghanap buhay. Bigyan mo kami ng pagkakataon. At yun ang pwede ko ipangako. At pwede ko i-commit sa ating mga kababayan na pag tayo nabigyan ng pagkakataong na bumuo ng polisiya, bibigyan ko sila ng suporta in terms of capitalization at bibigyan ko din sila ng suporta in terms na masigurado na yung produkto nila mabibili po para yung kanilang investment bumabalik. Diba? At hindi lang yun ang duty natin . At yun din ang panawagan ko sa mga kababayan namin. Kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na makapaghanap buhay sa pamamagitan ng puhunang binigay ng gobyerno,
ang challenge sa amin, ibalik mo din yung puhunan na yon para makatulong din tayo sa iba. Di ba? Hindi mo na nga kailangan lagyan ng interest yan eh. Interest free na yan eh. Yeah. Ang challenge na lang is ibalik mo para makapagbigay din tayo ng serbisyo sa iba nating mga nangangailangan kababayan. Kasi hindi naman lahat kayang tustusan. Pero kung responsible tayo sa pagtulong sa iba at may values ka na dapat nagmamalasakit din ako sa kapwa ko, 'di ba? Na napaulad ako ng gobyerno pero hindi dapat natatapos lang dito. Napaulad na ako ng gobyerno, magiging bahagi naman ako sa pag-unlad ng buhay ng aking kapwa. Yun ang pinakamagandang values, 'di ba? Actually, attorney, gusto ko nga i-comment na yung ecosystem na sinishare nyo, napaka-promising. Yes. Parang if you help me, parang yung teach me how to fish, ano? Yeah. Tapos ibabalik talaga Opo. natin, papangalagaan pa, Opo. at may pagmamahal pa sa kapwa. Opo. Napaka-promising, attorney. And we're talking about that one sector. Those are the SMEs, and then we already started with business. If meron pa po kayong isang sektor na gusto pa nating pagtuunang pansin dito sa inyong city, ano pa po ang isang area na nakikita nyo na pwede nating i-focus pa? Alam mo, ang aking approach kasi, multi-sectoral. Although I respect yung pinaka-basic unit ng ating society based on our local government code, which is the barangay, with all due respect sa ating mga barangay chairman and barangay kagawad, siyempre may mga kanya-kanya naman silang pamamaraan ng pagbuo ng kanilang palisiya sa pagpapatakbo naman ng kanilang barangay. Mas naniniwala po kasi ako sa approach ng multi-sectoral na empowerment. Ano pong ibig sabihin yan? Lahat dapat bahagi sa pagpapasya sa gobyerno. Kasi yun ang pinaka-basic na essence ng transparency and accountability. Pag nabigyan mo ng kapangyarihan ang mga tao, in terms of sector, sabihin na natin PWD, solo parents, LGBT, senior citizen, TODA, HOA, yung mga pedicab association, yung mga teachers, yung labor, pag yan nabigyan mo ng chance to air their concerns sa gobyerno, kasi admittedly, hindi naman alam ng lahat ng nanunungkulan kung ano yung makakabuti sa kanilang bayan, di ba? Mas alam ng mga taong nasa ground kung ano ang pangangailangan nila. So bakit hindi mo sila bigyan ng pagkakataong makapagsalita? Maging bahagi sila ng budgeting. Kasi maaaring yung idea mo, mas marami pala silang mas magandang idea. So yung approach mo ng multi-sectoral concern na giving them voice sa affairs ng government, yun ang tinatawag po nating participative governance, na hindi pwedeng ako lang. Although, siyempre sabihin natin, sige, inelect nyo po si mayor ganito, inelect mo si vice mayor ganito, si konsehal ganito. Hindi natatapos doon ang duty mo na, o sige, naalala na kita, mayor ka na namin, bahala ka na. Di ba? Hindi pwedeng ganoon kasi ang isang malaking bahagdan ng maunlad na bayan ay naririnig ang tao sa mga nangyayari sa gobyerno, lalo na sa budgeting. Kasi uulitin ko, baka meron silang mas magandang idea na dito mo ilagay ito kasi dito yung makakatulong sa amin. Na maaaring ibang naiisip ko kasi hindi naman ako bahagi ng sektor mo, pero dahil maganda pala yung idea mo, yun yung pagkakataon sa akin, i-adapt ko na yon kasi hindi mo naman ikaw ang mayor, ikaw na pinakamagaling eh. Di ba? May ideas ka rin na mas maganda. So, hindi lang siya sa punto ng budgeting, kasama na rin siya sa punto ng legislation. Di ba? Gumawa ka ng budget, isang bahagi lang yon. O, na-approve yung budget, natugunan yung pangangailangan mo, isang bahagi lang yon. Pero maaaring marami pang mga pangangailangan yung ating lungsod na hindi pa naririnig yung side nila. Kaya dapat hindi lang budgeting, pati yung policy making, legislation. Kaya nga may people's organization tayo eh. At yun yung gusto kong ma-highlight din. At yun yung gusto kong ma-empower. Kasi yung konsepto na lahat tayo may taya sa kaunlaran at pagbagsak ng ating gobyerno, ng ating lipunan. Di ba, magkakaroon ka ng mas malaking kadahilanan, babahagi ako. Kasi pag bahagi ako, yung pag-unlad ng gobyerno, kasali rin ako. At yun ang gusto kong maramdaman ng mga kababayan ko na hindi kayo nag-e-elect just for the sake of electing yung mga kandidato. Nag-e-elect kayo kasi yun ang boses na pwede mo magamit para makabahagi ka sa pag-unlad ng bayan mo. Nai-imagine ko, attorney, na napakaganda lang kasi nung steps na minamention nyo. Ang ganda nung sa simula pa lamang, parang meron na ding involvement yung komunidad, yung community nyo. Ngayon, attorney, nakikita ko dun sa nasabi nyo, nagsimula, may policy making din.
nabahagi sila doon. Ngayon, paano nyo, if yun na nga, meron na tayong opportunity at naging leader na po kayo nitong sa Kabuyaw, paano nyo naman siya ma-ensure na ma-implement siya na kasama ang mga tao dito? Kasi mahirap siya, yun po yung na-mention nyo din sa akin na isa sa mga problemang na-identify nyo really would be the implementation. Now, paano natin ma-ensure yun? Pag meron kasing interest yung tao at naging bahagi sila dun sa pagpaplano at pati dun sa pagsasabatas, mas meron silang interest din na ma-implement siya. Kasi mas interesado ka na, kasali ako dun sa pagpaplano niyan. So, pag pumalpak yan, di ba, parang ang pakiramdam niya, palpak din siya dun sa nangyari yun. So, parang ino-own mo yung gobyerno. Kasi yung iba kasi medyo, malayo eh. Kumbaga malayo in the sense na na-elect ka na namin pero hindi mo nadadali yung yung gusto naming polisiya eh. Ngayon, kung sinama kita sa gobyerno, narinig ko yung side mo. Hindi ko lang basta narinig, inilagay ko siya doon sa polisiya din na ina-adapt ko na. Kasali na kita. So, kaya ka mai-engganyo, mai-empower ka ba? Hindi. Siguraduhin kong ma-implemento. Kasi nabigyan ako ng boses dito eh. Kabiguan ko na kung hindi ko pa ito may implement. So parang, para sa kanya, meron na akong sariling take o may sarili na akong commitment din na hindi lang si gobyerno, dapat pati yung tao na sisiguraduhin kong yung pinalano ko, yung naisabatas namin, na sama-sama, ay sama-sama namin itong ipapatupad din. Di ba? Kumbaga, ang gusto kong talaga na maging buhay talaga, yung spirit ng paggogobyerno is, yun nga, di ba, may concept tayo sa batas na sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So, doon mo talaga na isabuhay. Kasi isinama mo siya eh. At yung pagpapatakbo ng gobyerno, hindi lang yung nanunungkulan, kasama ka na. Di ba? So, paggagawa ng mga konsepto, yung mga targets mo, yung gaano katagal mo siya matatapos, kasali ka eh. So, pag kasali ka, di ba, mas gusto mong magtagumpay siya. At hindi lang bilang gobyerno, kundi bilang mamamayan. At hindi nangyayari sa amin yun sa lungsod namin ngayon. Sad to say. No, ang kanilang style ng paggogobyerno sa amin sa Kabuyaw, sumunod ka. Hindi ka pwede mag-isip. Pag hindi ka sumunod sa amin, wala kang benepisyo. Which is unfortunate kasi hindi naman yun ang function ng gobyerno eh. Di ba? Ang gobyerno dapat takot sa taong naglagay sa kanya sa pwesto. Hindi eh. Dito sa amin sa Kabuyaw, tinatakot ng gobyerno ang tao. Samantalang yung tao ang naglagay sa gobyerno. Sabi ko, we have the chance and the opportunity to make things right. Di ba? Kaya nga siguro, nagpapasalamat din ako dahil ang eleksyon kada 3 taon. Kasi kung ang eleksyon is mahaba, edi mahaba ang pagdurusa ng tao. Lalo na kung nagkamali ka ng na-elect mong politiko. At yung 3 taon, pag mabuti ang namumuno, bitin. Di ba? Gusto mo pang ma-extend. Kaya nga, nare-re-elect ka eh kung maganda performance mo. At pagka puro kalokohan lang ang ginagawa ng gobyerno, di ba? Kating-katika ng palitan. O kaya sabi ko, talagang may opportunity dito na not because of the election lang, but because kung meron kang nakitang pagkukulang sa gobyernong inihalal mo, abay pagkakataon mo ngayon bumawi doon sa kapalpakang ginagawa ng pamahalaan mo at wala namang pwedeng sisihin dahil lahat naman tayo may karapatang piliin ang gusto natin. At kung nagsisisi ka na, lagi namang sa uli ang pagsisisi. Di ba? Itama na lamang natin sa pamamagitan ng responsableng pagboto. Correct. Opo. Tama, Attorney. Very crucial yung participation ng komunidad, ng mga tao. Sa una pa lang, sa pagboto pa lang no? May malaking participation until sa implementation. Yung sense of accountability that you're saying and also the sense you're owning it. Ownership, diba? Yes. I-own mo kasi bahagi ako eh. Napakalaking bagay ng sense of ownership. And I believe, Vice, na you are leading already by example. So given na you are already leading that by example, we're talking about the communities, and I think na-touch na po natin yung mga leaders din ng community, mga barangay, mga members of the community. Ngayon po, ano ang role dito sa crucial sense of ownership and accountability ng mga kabataan naman? Malaki ang papel ng kabataan. At
dito, hindi lang sigurado ako, hindi lang dito sa Kabuyao, maybe sa bansa natin, ang laki ng porsyento ng botanteng mga kabataan. At yun ang lagi kong ini-engage. At natutuwa ako sa idealismo ng mga kabataan natin ngayon. Kasi kahit ako sa social media, although hindi naman ako ganun katek, yung basic lang, yung nakikita ko doon yung yung mga opinions ng mga kabataan. Sila, vocal sila. Lalo na pag nakakakita sila ng hindi maganda sa gobyerno. At yung amin pong kabataan dito sa Kabuyao, I would say na sila, na matatapang, buo ang loob. At pagka may mali, nagsasalita sila. Of course, may ilan dyan na hindi man natin masisisi na chose to be silent, chose to be quiet, kasi gusto nila makapag-aral lang. Pero marami na po akong mga nakakausap na mga kabataan na nakikialam na sa affairs ng gobyerno. Kasi kahit naman ako, naging kabataan din naman tayo, di ba? Duty natin yun eh. Dahil time will come, itong mga kabataan na ito, kahit tayo, nung kabataan natin noon, tayo na ngayon ang nasa pagnunungkulan sa gobyerno eh. At yung values na dapat mong i-share o ipamana sa mga kabataan ngayon, yung maayos namang values. Kasi kung masasama lang din yung halimbawang ipapakita mo, tama ka, leadership by example. Kung ang ipinapakita mo ay puro kabulastugan, puro kalokohan, puro yung halimbawa ng masamang panunungkulan, ano ang gagayahin ng mga kabataan? So crucial na na-engage natin ng mga kabataan. Dahil time will come, sila din ang mamumuno sa ating bayan. Yung circle of life. Diba? Kaya ako naniniwala po ako sa natural evolution of leaders. Na dapat may bigyan ng pagkakataon yung next generation to set their own policies, na makapagbigay ng maganda ng mga pananaw. Kasi hindi naman dapat tumitigil ka lang sa isang line of thought, na school of thought. Na dapat ito, maaari ngayon, applicable siya, pero darating ang time, magiging obsolete na siya eh. Kasi nagbabago nga po ang lipunan. At yung panahon natin ngayon, na naniniwala ako na yung kabutihan sa panunungkulan, wala namang expiration date yan, di ba? Yung mabuting panunungkulan, yung maipapasa mo sa susunod na henerasyon, yun ang ating obligasyon. At kaya, sabi ko, yung patuloy na pakikipag-usap ko sa mga kabataan sa mabuting pag-uugali sa pamamahala, talagang yan, all out po ako dyan. Kaya, marami po ako mga nakakausap na kabataan ngayon na bumahagi kayo. Maging malakas na boses din kayo at makialam kayo sa nangyayari sa ating gobyerno. Kung maganda, punahin at purihin. Kung pangit naman, di patikusin para na itatama. Yun ang magandang diwa ng isang maunlad at civilized na lipunan, di ba? Na na-educate mo ng magagandang pag-uugali. Again, babalikan ko yung aming lungsod ng Kabuyao. Mayroon kaming tendency na yung mga bata is pinatatahimik, na hindi sila pwede magsalita. Although yun nga, natutuwa ako na marami na nagsasalita ngayon. Pero, mantakin mo yung gobyerno ang nag-encourage pa na basta mag-aral lang kayo, tumahimik kayo. Diba? Di ba ang mas gusto mo nga na yung mamamayan mo, lalo na yung mga kabataan mo, may boses. Kasi ang tingin ba ng mga nanunungkulan, lagi na lang silang tama. Di ba? Wala namang perpektong tao eh. Di ba? Ang Diyos lang perpekto. So, dapat tumatanggap ka ng puna, ng kritisismo. And sad to say, itong gobyerno namin sa Kabuyao, ayaw tumanggap nito ng kritisismo. Ako nga po, pinupuna ko na, magaganda naman yung mga mungkahi ko. Gusto ko nga, magtagumpay kami sa panahon namin ngayon, nanunungkulan kami, pero hindi eh. Diba? Parang inilalayo nila yung sarili nila, maraming mga lihim na yun, walang transparency and accountability. At yun yung opportunity ko naman na ipakita na kung ganyan ang style nyo, lahat kayo, yes, I have the right to say no. At mag-set ng magandang example sa mga kabataan natin. Attorney, I think gap, yung ini-illustrate nyo kanina, currently, meron gap na nangyayari. And syempre, ikaw ngayon ay leader as well sa inyong community. How are you handling these gaps? Ako, napakahirap, no? Pero ang support system ko naman matibay. I have my parents with me. I have my wife and son helping me. I have a strong support system sa aking opisina na tumutulong sa akin para makaget by, para hindi naman ako ma-stroke o ma-stress sa sobrang dami ng hinaharap na problema. Kasi siyempre, nung pinasok mo ang paglilingkod sa gobyerno, tinanggap ko din sa sarili ko
na hindi lang yung problema ko sa pamilya ko ang hinaharap ko. Yung problema ng pamilyang taga-Kabuyaw, problema ko na rin yan. Eh, how do I deal with it? Giligipit ako sa pondo ngayon. Inalisan ako ng maraming tao, pero sabi ko sa sarili ko, hindi yan dahilan para tumigil ako sa pagtulong. Alam ko sa sarili ko na kaya ako pumasok sa gobyerno is not because of the money na makukuha ko. Dahil alam ko may co-contribute ako at may aambag ako magaganda sa aming lungsod. Kung yung ibang nanunungkulan dyan, bato-bato sa langit, tamaan, sana, magkabukol, wala. Yung iba dyan, talagang they're just in it for the money. Na wala namang naibibigay, na i-contribute sa aming lungsod. So, paano ko ginagawa yon? So, networking. Meron po ako nilalapitang senators, nilalapitan akong congressmen, governor, kung sino-sino po, na sabi ko, tulungan niyo po akong makatulong sa iba. Na yung gap na yan, na sinasilence yung opposition, na dapat yes ka lang palagi, bawal ka mag-no. Hindi ko yun dapat ina-encourage ko yung mga kababayan namin na kung hindi niyo po kayang lumantad dahil natatakot kayo, okay lang po. Handa ko pong pangatawanan tong laban na ito kasi alam ko yung kapakanan niyo ang pinaglalaban ko. At kung inalsan man ako ng pondo, gagawa ko na parang makatulong pa din sa tao. And so far, may pagmamalaki ko naman, modesty aside, na natutugunan ko naman yung mga pangangailangan ng mga kababayan ko across all sectors in terms of their whatever form assistance na makakaya ko. At nagagampanan ko naman ng maayos ang tungkulin ko bilang presiding officer ng sanggunian. At apart from that, yung pagiging lingkod bayan na tumutulong sa lahat ng pangangailangan ng mga kababayan ko. Attorney, dun tayo sa current na challenge, yung gap, limited ang budget na napapag-usapan natin. Pero baguhin naman natin, kung meron kayo, Vice, ngayon na unlimited budget, ano naman ang top 3 na projects na naiisip nyo para magkaroon ng impact sa development ng ekonomiya ng Kabuyaw? I-highlight ko lang yung lagi kong plataforma. Kung unlimited ang pondo ng ating lungsod, sabi sa isang pag-aaral, Human Development Index, ang dapat na tinutugunan ng gobyerno, usaping pangkalusugan, usaping pang-edukasyon, at usaping pagpapaganda ng buhay ng tao sa pamamagitan ng trabaho at pagbibigay ng negosyo. Yung tatlo lang na yun. Yung iba, na lang yun, value-added services na lang. Pero as far as I'm concerned, kung may unlimited budget ng aming lungsod, wala nang babayaran sa ospital pag nagkasakit ka. Yung gamot mo, sasagutin na rin ng gobyerno. At yung laboratory mo, sagot na rin natin yan. Kaya nga ho kami nagtayo ng dalawang ospital . Yung una po, yung ONC, pinatayo po yan, Ospital ng Kabuyaw, ONC, pinatayo po yan ni former Mayor Jun Alimagno. Yung CCH po, yung Kabuyaw City Hospital, ito po yung naitayo namin na ospital with former Mayor Mel. Ang aming pong target doon, yung ONC, yung lumang ospital, magiging maternity and children's hospital na siya. So, specialty hospital na lamang siya sa mga anak at doon sa pag-aalaga ng mga anak hanggang sa paglaki. Ito pong ating Kabuyaw City Hospital, balak po namin yan maging general hospital siya. Na fully supported, kung may unlimited budget ka, fully supported yan. Di ba, ng ating pong city. So, hindi mo na kailangan pumunta ng malayo. Pupunta ka ba ng PGH? Pupunta ka ba ng East Avenue? Pupunta ka ba ng Batangas Regional? Hindi na. Kasi, ang kailangan mong matugunan is hindi na dapat problema ng mamamayan mo na pag nakasakit ako, saan ako pupunta? Diba? Kasi extra gastos yun . Kaya nga may universal healthcare na hindi pa siya fully implemented pero sana maging full implementation na. Pero sabi ko nga, just to directly answer the question, pagka walang ubos ang pera ng ating lungsod, tututukan ko talaga yung usaping pangkalusugan na yan para hindi na problemahin ng mga kababayan namin ang bayad pag nagkasakit sila. O yung kasunod, yung scholarship naman. Yun namang elementary sa public schools, libre naman yan. Yung secondary naman, libre din. Yung K-12 lang, may konting voucher program yan kasi nag-a-adjust pa tayo from K-12 nga. Pero ang bala ko, mula elementary hanggang college, di ba, magkaroon kami ng libreng pag-aaral all across. Tapos masuportahan namin sa gamit, masuportahan namin sa uniforme, yung pambubudol dati na magbibigay daw ng laptop tsaka ng tablet. Kung wala akong ubos ng pondo, ibibigay ko din lahat yan. Uniforms, kompleto ang uniforme.
Di ba? Pati yung mga gamit ng mga teachers natin, mga professors natin, magpupapasok tayo ng mga magagaling na teachers, professors para yung yung yaman ng karunungan ng mga kabataan, di ba? Yung mga magagaling na professor, ipapasok ko lahat sa pamantasan. Pangarap din po namin magkaroon ng dagdag na kurso sa aming pamantasan ng Kabuyaw. Bilang isang abogado, gusto kong magtayo ng College of Law sa aming university. Gusto ko rin maglagay ng College of Medicine kasi para naman sa mga gustong magdoktor. At dapat magkaroon tayo ng maraming mga top-notchers na nasusuportahan ng maayos. Kasi meron po kaming course na accountancy sa pamantasan. Meron din kami nursing courses sa pamantasan. Dapat mag-top sila. At malibre lahat yung pag-aaral. Wala silang ibang iintindihin kundi mag-aaral. And of course, yung pagbibigay ng trabaho at pagbibigay ng hanap buhay. At yun nga, nabanggit ko na siguro ito dati sa mga previous natin pag-uusap, yung concept ng job matching. Na dapat yung tinuturo ng aming mga eskwelahan, ay yun ang kailangan ng mga industriya na nandoon sa aming mga locators, sa aming science park. Para yung gap na hindi natutugunan, kasi wala silang makuhang qualified na mga kababayan namin kabataan, directly sila na magsabi ano yung kailangan nyo na ituturo namin sa ating mga kabataan. At all in all, pag maayos ang kalusugan ng mamamayan mo, pag naayos mo ang edukasyon ng mga anak mo, at maayos din ang trabaho at hanap buhay, may dignidad ng tao, di ba? May yabang sila, may dangal sa sarili, may respeto sa sarili, kapaki-pakinabang na mamamayan lahat yan, di ba? At ang gobyerno naman, siguro pag gaganon, wala na halos siguro krimen yun. Sitting pretty na lang tayo when it comes to the issue of peace and order. At masaya na ang ating bayan. Masasabi niyo ba, Attorney, yung Human Development Index ngayon sa Kabuyaw ay ano po ang current situation ba? Ano sa tingin niyo po? Palpak na palpak po eh. Ako sabi ko nga po sa inyo, wala akong opposition sa pagtulong sa dole-out, yung dole-out na style ng gobyerno. Kasi kailangan talaga ng tulong ng tao post-pandemic. Di ba? Pero ano hindi niya ini-empower ng tao. Kumbaga, ang gusto niya, para ang tao sunod-sunuran sa mga kagustuhan ko, hindi ko pagagandahin ang buhay ng tao. Kasi pag gumanda buhay ng tao, hindi na makikinig sa akin yan. At empowered na sila. At kahit nabigyan ko ng pera yan, bigyan ko ng bigas yan, bigyan ko ng kung ano-anong material na bagay yan, pag napaganda ko buhay ng tao, hindi na makikinig yan. At yung kapalpakan niya, hindi na niya matatakpan ng pera. Which I think ngayon, there is a crisis in governance dito po sa aming lungsod. In fact, maniwala kayo sa hindi, nag-procure ang ating administration ngayon ng 1 million worth of chocolates. Pinamimigay niya ngayon at bukas kasi Valentine's Day daw. 1 million pesos could have been used doon sa mas mahalagang mga programa. Pero he chose to buy chocolates for Valentine's Day. At hindi pa na natapos doon. Ngayon, kung pwede niyong i-check. Kung ano man to, may feature na makikita naman to. Pinasuspend ng mayor ang klase sa university sa pamantasan ng Kabuyaw para daw sa pamimigay nila ng tsokolate. Hindi naman siya related sa pag-aaral ng mga bata. Parang sinabi mo pang, okay lang, magbulakbol muna kayo. Valentine's Day naman, mamimigay muna kami ng chocolate. Pero wag ka, ang ginawa niya doon, yung mga subject na sa araw ngayon hanggang bukas, dahil Valentine's Day nga po, yung professor, papirmahin na daw ng attendance doon sa aming plaza. At yung pag-attendance na yun, yun daw ang pag-attendance sa klase. At pag di daw umattend doon, meron pang kung ano-anong mga punishment pa. O tapos ngayon, as we speak, nagpaparaffle siya ng pera sa mga estudyante. So how are you empowering those students? Natutulungan mo ba sila na magkaroon ng magandang kinabukasan by encouraging them to suspend the classes just because you want to distribute chocolates for Valentine's Day? Di ba? Parang hindi sa ng hindi sa yung tamang direksyon ng paggogobyerno. And I think hindi lang diyan, pati do sa mga sablay sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Kasi sabi ko nga po sa inyo, semi-private na po yung aming public hospital. Saka nakakita na yung public hospital nang-hostage ng pasyente kasi hindi bayad sa doctor's fees. Nangyayari lang po yan sa mga private hospitals kasi we understand na apart yung
Yung pa mga private hospitals, part business, part healthcare. Pero the concept of public hospitals is wala kang pambayad yung mga kababayan mo tapos isingilin mo pa sila. So, nangyayari po lahat sa amin yan sa Kabuyao. Bumaba na po yung kalidad ng aming pamantasan. Hindi na po namamalis ng maayos ang aming mga ospital. Wala pong binibigay na hanap buhay ang ating mga kababayan, sa aming mga kababayan doon. At yung ayuda mentality, yun po yung nangyayari doon. Na gusto ko sana siyang dagdagan pa. At sa pamamagitan naman ng pagtutulungan, kaya namang dagdagan kasi may sapat naman pondo po ang aming lungsod. You're already recognizing these things as the current problems and the current state na Yes. I think, attorney, it's a sad reality as well if the vision is kinda different or yung perspective nga po, as you've mentioned, yung mentality is different. Would you consider naisip ko, attorney, do you think all these things that are happening now that you've mentioned, sa tingin mo ba ito ay magandang wild idea program? That's just something new anyway. And baka naman nakikisabay lang din tayo doon sa current, no? One, would you consider that as a wild idea to even have this? Or second, attorney, do you also think, or what would be your one wild idea naman to for a program? Any wild idea that you have? Kung magkakaroon man kasi ikaw ng wild idea, dapat naman marami din ang makikinabang. Di ba? Tsaka yung pakinabang, hindi lang pansamantala, dapat din pang matagalan. At yung mga ideas niya, although siguro natatouch mo yung ibang sector na sige, okay yan kasi namimigay ka ng tsokolate. Marami din ang hindi natutuwa doon. At marami po ako nakakausap ng mga kababayan namin na bakit ganito lang ang programang ginagawa niya. Sabi ko, ang nakikita kong dahilan, pinagtatakpan niya yung mga kabiguan niya na tuparin yung mga pangako niya noong nakaraan. Ang dami naman po niya kasing pinangako eh. At marami doon, hindi naman niya tinupad. So para mapagtakpan yung pagkukulang niya, mamimigay ako ng tsokolate, mamimigay ako ng bigas, mamimigay ako ng pera. Eh di ba hindi naman niya natutugunan ang pinaka-importanting function ng gobyerno, which is to improve the lives of the people. So ngayon, ako po, to answer naman yung wild idea. Kasi meron po talaga akong ambitious na idea na doon po sa amin, sa coastal barangay namin, sa may Laguna Lake po. Pangarap ko siyang ma-improve talaga na yung konsepto ng parang meron kami sariling breakwater. Alam niyo po yung sa Manila Bay? Yung parang meron dong magandang breakwater, nakita mo yung sunset doon sa dulo. Kasi meron po kaming dalampasigan. Na composing of 6 barangays. 6 coastal barangays yun. So yung wild project na legacy project na naiisip ko doon, pagandahin ko siya. Gawin ko siyang parang park. Kasi magkakaroon po ng C6 project doon Laguna Lakeshore, additional expressway, pang-augment po sa ating South Luzon Expressway. So underway na po yung project na yun. So as wild as it may seem, as ambitious as it may seem, gusto ko siyang mapaganda in the sense na magiging premier park siya na nasa dalampasigan. Di ba? Lagyan ko siya ng mga concept ng business, yung mga gusto magtayo ng mga kainan. Lagyan ko din ng mga takbuhan, joggingan, ng bike lane. Tapos sa gabi, yung parang doon kayo magiging doon kayo magliligawan, mag-romantic kayo doon, may ilaw doon sa gabi. Tapos tanaw mo yung Laguna Lake, tanaw mo yung Talim Island, kita mo yung improvement ng lugar. Yun po yung wild idea ko. Pero tingin ko naman, hindi naman siya ganun kawild kasi doable naman siya. Pero as ambitious as may seem, hindi kasi kaya yan lang ng local. Kailangan talaga ng tulong ng national government kasi malaking project talaga siya. At tingin ko, pag na-improve ko yon, tapos may kanya-kanyang pantalan per barangay, na-enhance mo pa yung fisheries industry namin sa aming lungsod, na-empower mo pa yung mga mangingisda namin doon sa coastal barangay namin. Diba? Na-imagine ko, attorney, pwede siyang maging possible na parang spot as well in Kabuyao. Yes. So we're talking about I think it will help also yung ma-advertise din si Kabuyao with another tourist spot. Tourism. Ngayon, bibigyan kita, attorney, ng isang question as well. Nandun tayo sa wild. If you will partner with a celebrity naman to help improve the economy in Kabuyao, sino po naiisip niyo? Nagbabasa ako ng mga magagaling na ekonomista from US. Hindi naman dahil sa
ina-idolize mo sila. Pero ang ganda kasi nung concept nila ng living simply kahit nangyayama na nila. Si Warren Buffett, magaling talaga siya. Pag nagsalita siya, gumagalaw yung stock exchange eh. Di ba? Pag nagawa siya ng mga declarations, gumagalaw ang stock exchange. At inspiring siya kasi kahit napakayaman niya, simpleng-simple lang ang pamumuhay niya. Hindi siya magarbo. Yung malaking part nga ng kanyang fortune, sineshare pa niya sa charity eh. At kung mabibigyan ako ng pambihirang pagkakataon na makasama siya, ma-share ko yung concepts niya sa mga kababayan natin o sa kapwa nating Pilipino, yung magandang pag-uugali ng pagsisave, tapos yung pagiging masinop, tapos pagsishare. Di ba? Tingin ko nga kung lalaban pa sa politika, may pagkakataon pa manalo si Warren Buffett. Pero yun nga, inspiration sa akin na makapag-share tayo ng ideas para mas papaunlad ng tao ang kanilang sarili. Kasi kung mayroong mga ibang mga kababayan tayo na gustong umunlad pero nahihirapan sila, dapat mayroon silang push. At tingin ko, yun ang critical na function ng gobyerno. At tingin ko rin doon sa mga magandang mga turo, kasi may mga books na din si Warren Buffett dati na binabasa ko na rin naman kasi graduate po ako ng agribusiness management sa UP. So, isa siya doon sa mga binabasa namin ng mga libro. Marami kang mapupulot talaga doon na ideas para mag-succeed sa negosyo. Kailangan na talaga natin magabayan ang ating mga kababayan. So, attorney, if you will leave a legacy sa ating mga kabuyenyos, ano po yung gusto nyong ipamana sa kanila na legacy? Ang pinakamakahulugan at makabuluhan na legacy na gusto kong maiwan is naging halimbawa ako ng mabuting pamumuno sa aming lungsod, na lahat may boses, lahat may say sa ginagawa sa gobyerno, na gusto kong maging leader na transparent, accountable, at nabigyan ko ng malaking partisipasyon ng mga kababayan ko sa nangyayari sa loob ng gobyerno. Kasi gano'n naman talaga dapat ang mabuting pamumuno. At yung values na yon na gusto kong may pamana sa mga kabataan ngayon, of course, sa anak ko, gusto ko din maging magandang halimbawa sa kanya. Lagi nga siya nagtatanong sa akin, yung anak ko, dali siya ka pupunta. Sabi ko, may hearing ako. May tinulungan ako. Bakit anong ginawa niya? Merong nang agabyado sa kanya, so I'm helping him. So doon pa lang, naipapamana ko na sa kanya na yung pagiging mabuting tao, pagiging mabuting leader, pagiging mabuting abogado, di ba? Kahit siya lang yung nai-impluwensyahan ko, o sana, meron pa akong mga iba pang nai-impluwensyahan ng mga kababayan ko sa mabuting pamumuno, it's a big legacy na pwede kong iwanan. Kasi kahit marami kang pera, kung masama naman ang ugali mo, at kung corrupt ka naman sa pamamahala sa gobyerno, walang say yun. Mas mabuti na yung kahit wala kang pera, pero tunay ang hangarin mo makapaglingkod. Kasi hahawak ka naman ng pera ng gobyerno, it runs in the millions or hundreds or billions of pesos. Na kahit wala kang pera, pero mabuti ang puso mo, mabuti ang hangarin mo, abay dapat magkaroon ng pagkakataong maglingkod sa gobyerno. At yun ang gusto kong maging halimbawa sa akin. Hindi ka man mapera, pero punong-puno ka ng pag-asa, makapagbigay ka ng pag-asa sa kapwa mo. Tingin ko yun ang pinakamagandang legacy na may papamana ko sa mga susunod na mamumuno sa ating bayan. Definitely, attorney, it will reach your followers as well, and I think the people in your community. So before we end, ano po ang mensahe nyo naman sa inyong mga kasama sa inyong community, sa inyong city? Apo. Lagi ko naman pong sinasabi sa mga engagements natin sa ground na itong nangyayari sa atin ngayon is just a chapter sa makulay na kasaysayan ng ating bayan. Masama man yan, mabuti man yan, it's part of the process of us as a nation or as a city para magbuklod-buklod at magkaroon ng aral sa lahat ng mga nangyayari dito. So it's also a challenge for us to be better, to bring out the best in everyone, na kung medyo may mga negative tayong nakikita o hindi natin nagugustuhan, there's always an opportunity for us to be better. So, huwag kayo maglala. Di ba? Marami mang pangit na nangyayari, it will pass. Di ba? At yun naman, ang pagkakataon natin na kung mag-e-elect naman tayo in the future, maging mas wise na tayo. Mas maging matalino at mas gamitin natin ng pusong makabayan. Kasi wala po magmamahal sa ating bayan kundi po tayo. At hindi ito ang katapusan ng kasaysayan ng ating bayan, ng ating bansa. At lahat tayo dadaan lang dito. At papunta tayo dun sa patuloy na political experiment
para makakuha tayo ng mas matinong namumuno. Darating, at naniniwala ako, darating po tayo sa tamang yugto na magkakaroon talaga tayo ng mga mabuting namumuno na nagmamahal talaga sa bayan. Mahalaga lang po matuto tayo sa ating mga pagkakamali. Maaring nasa uli ang pagsisisi, pero dapat mula doon sa pagsisisi na yon, umahon tayo sa kabiguan na yon at be better. As a person, as a member of the society, as a Filipino, di ba, na nagmamahal sa ating bayan. Very inspiring, Thank you. Attorney. At maraming salamat muli sa inyong time. And of course, we wish you good luck sa mga programang na inyong naiisip at impact nito sa ating mga kababayan. Maraming salamat muli, Vice Mayor. At dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Diskurso on Air. Kung nagustuhan nyo ang aming talakayan, huwag kalimutang i-follow ang aming podcast para sa iba pang kaalaman at talakayan tungkol sa mga halagang issue sa ating lipunan. Hanggang sa susunod na episode, ito si Malex Baring nagsasabing ang kaalaman ay susi sa kaunlaran. Maraming salamat and don't forget to follow us for the next episode. This is again Diskurso on Air, your beacon of trust and beacon of truth.